Napagbintangang scammer ang isang online seller sa Quezon City. Aminado ang biktima. GGSS siya o gandang-ganda sa sarili kaya panay raw ang post ng mga picture online. Ang hindi niya alam, ginawang panloko ng scammer ang litrato niya. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Mangyak-yak na dumulog ang 38 years old na online seller na si Rosaline Magnayes sa PNP Anti-Cybercrime sa Quezon City. Pinagbibintangan siyang scammer. Nakita niya raw ang isang post sa Facebook na kino-call out ang isang Josephine Rizos na hindi nagbayad ng mahigit 3,000 pisong utang. Pero laking gulat niya na ang ipinost na PRC ID ay may mukha niya. Depensa ni Rosaline, wala siyang PRC ID dahil hindi naman siya guro. Hindi naman po talaga ako. Hindi nga po ako nangungutang sa mga ganun eh. Kung sakali, naisip ko, sabi ko ano ba yan? Ba't ako mangungutang? May pambili naman ako ng cash niyan. Naiyak ako, talagang nanginginig po ako kasi alam mo naman pag bagay na naibintang sa'yo tapos hindi mo alam, di ba? Baga masashock ka. Kasi first time nangyari. Dagdag pa ng biktima, posibleng nakuha ang kanyang picture sa kanyang social media accounts. Active po kasi ako sa pagpo-post sa Facebook. Masyado kasi akong GGSS eh. May album ako na puro picture ko lang yung nandun. Nakausap naman ng News 5 ang nag-post at nagrereklamo. Kwento niya nangutang sa kanya ng pagkain ang isang nagpakilalang Josephine Rizos. Online ang transaksyon nila ni Rizos. Para masiguradong magbabayad ng hingi ng ID ang biktima. Sinisingil ko siya, pahirapan na. Kaya ngayon, parang hinahanap ko na siya, hindi ko na siya makita. Baon ako eh, naiyak ako. Sinisingil ako ng mga sa flyer ko kasi sa utang. Tapos, edi ako napopost ako sa social media, ako nasa 16,000. Tapos wala akong trabaho, kaya sabi ko, maawa naman sila sa akin, magbayad sila ng utang nila. Ayun lang sana kasi wala single mama ko eh. Dito na nga napag-alamang ang ID na ibinigay sa kanya ay peke at picture ni Magnaye ang ginamit. Sa ngayon, deleted na ang post online. Ine-report na rin ang nangyaring identity theft. Patuloy na hinahanap ang nanloko sa dalawang biktima. Ayon sa PNP ACG, marami ang nabibiktima ng identity theft nang dahil sa social media. Paalala nila, huwag po tayo basta-basta na mag-send ng mga identification cards po natin. Lalong-lalo na kung ito po ay merong mga financial and personal information. Kasi po yun nga po, pwede itong gamitin or i-grab ulit at i-post or gamitin po sa ibang mga online na illegal transactions ng mga cyber criminals. At mabibigla na lang po tayo na po yung may kaso. nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.